Lunes nga ito mga mare at maaga na naman ang aming gising dahil may pasok na naman ang mga kids sa paaralan. Nakapagluto at handa na ako ng babaunin ni Avery sa school kaya papakainin ko naman siya para mabilis siyang matapos. Dahil kung minsan may arte ito sa katawan at daig pa ang pagong kung kumain. Pagkatapos ko siyang pakainin ay pinagpahinga ko muna siya bago ko siya papaliguan at bibihisan ng kanyang uniform. Ito namang bata na ito kung makapamewang akala mo naman boss. Bakit kaya ang mga bata ngayon ang bilis lumaki, hindi na tuloy kasya ang uniform ni Avery? Kailangan ko pa tuloy bumili ng bagong uniform niya. Kahit yung pang PE niya na jogger pants ay bitin na rin sa kanya. Fast forward, hatid ko na nga si Avery sa kanyang school. Hinintay ko lang na dumating ang kanilang teacher at umalis na rin ako. Bago ako umuwi ay dumaan muna ako ng palengke malapit sa school nila Avery at pagbalik ko nga ay naabutan ko pa silang magpa-flag ceremony. Hindi ko na sila hinintay na magsimula dahil nga maglalakad pa ako pa uwi. Pwede naman akong sumakay kaya lang mas pinipili ko maglakad dahil parang exercise ko na rin ito sa umaga. Ayan nga at pag uwi ko ng bahay ay merong paalmusal si mother. Nagluto siya ng pansit canton at syempre mawawala ba naman ang kape mga mare. Perfect ka partner ito ng pansit canton. Charis. Habang kumakain nga ay tamang kwentuhan kami nila mother. Sabi ko nga sa kanila pagkatapos kong kumain ay magpapahinga lang ako at papasok na ako sa trabaho. Syempre saan pa nga ba doon sa aming kusina dahil ako'y magluluto na. Dahil ito lang ang trabaho ko dito mga mare ang ipagluto sila ng kanilang kakainin. Charis. Ayan nga at una ko nang hiniwa itong carrots, ginawa ko nga lang itong flower shape. Grabe na talaga sa taas ng bilihin ngayon, pati itlog. Dati itlog is life, ngayon hindi na pwede dahil sobrang mahal na nito. Kung dati ang 1 kilo mo ay marami ka nang mabibili, ngayon nyosko, kailangan mo itong budgetin. Kapag bumili ka ng baboy, manok o isda, sus Mariosep, hindi ka na makakabili ng pangrekado dahil barya na lang ang magiging sukli mo. Kaya sa mga kagaya kong mami na budgeted lang ang pera, mahigpit na yakap po sa inyo. Malalagpasan din natin ito mga mami, hintayin natin bumaba ang mga bilihin, siguro mga 48 years from now, charis. After ko nga mag-prepare ng mga rekado sa aking lulutuin, mag-uumpisa na rin akong magluto. Inumpisahan ko na nga mag-isa ng bawang at sibuyas, sunod naman itong giniling. Ang lulutuin ko nga pala mga mare ay ground pork caldereta. At syempre, dahil nga mapag-imbento ako ng ulam, charot. Nilagyan ko ito ng ibang ingredients na hindi naman talaga nilalagay dito sa kaldereta. Sabi nga ng kapatid ko, bakit ko doon naisipang lagyan ng ganon? Ang sagot ko naman ay imbento ko nga lang ito at para maiba naman itong kaldereta ko. Pagkalagay ko nga ng sauce, gamit ko nga pala ay yung UFC Ready Recipe Caldereta Sauce. Ay tinikman ko na muna ito at bago ko nilagyan ng patis. After ko timplahan ng patis ay nilagay ko na rin itong bell pepper, pati na rin itong sinasabi ko sa inyo na dinagdag ko na ingredients dito sa aking kaldereta, yung pineapple tidbits. Mix lang mga mare at nilagyan ko na rin ito ng kaunting asukal. Konting halo at pakulo pa, ayan tapos na rin akong magluto. Ito nga pala ang aking inimbentong ground pork caldereta with pineapple tidbits mga mare. After ko nga makapagluto ay kumain na rin kami. Syempre titikman ko na itong inimbento ko, diba? At hindi naman ako mag-iimbento ng ulam kung hindi naman nila magugustuhan. Charis. O baka sadyang hindi lang sila makapagreklamo dahil nga wala silang kakainin. O siya, kinahapunan sinundo ko na rin itong si Avery sa kanilang school. Nagkakwento pa nga itong si Avery na 5/5 daw siya sa math na ginawa nila at pagdating daw namin ng bahay ay check ko na lang din daw ba kung tama talaga ang ginawa niya.